Inutusan ng misis ang mister na maglagay ng sunscreen. At pwede na itong maligo sa dagat. Naghintay siya. 1 hour na di pa rin ito bumalik. Di sumasagot sa phone. Nagtanong-tanong siya sa ibang tao. Kung sino man nakakita sa mister niya. Natakot na baka naanod ang mister. Sinabihan ng lifeguard na hanapin ang mister. Pero naghanap ito buong araw. Wala namang problema. 3 hours na di nakita ang mister. Nag-report siya sa pulisya. Natawa ang pulis sa sinabi niya. Sinabi niya ang bank card ng mister. At di naman kinuha ang 50,000 watches. Sabi ng pulis walang nangyari sa kanya. I-record lang sila at hintayin nila ang info. Naghintay siya ng 1 month. At nakatulala kung saan nawala ang mister. Di talaga ito nagpakita. Nakatanggap siya ng call. Akala niya ang mister niya. Sales call lang pala sa hotel. Lumipas na ang summer. Bumalik siya sa school para magturo. Di inaasahan. Ang lifeguard boy na nakilala niya noon ay student niya ngayon. Pag nakita siya ni Gian, gusto niya siyang kausapin. Inimbita siya mag-dinner at manood ng sine. Alam niya may crush si Gian sa kanya. Kaya tinanggihan niya. Pwede silang maging kaibigan. Alam niya buhay pa ang mister niya. Tinanggihan ng rich suitor niya. Pinapanood mga memory videos nila ng mister. Ngayon, nakita niya sa isang video. May kasuap ang mister na ibang babae. At special ang expression nito. Alam ni Lina may problema ang babaeng ito. Baka may kinalaman siya sa pagkawala ng mister. Di niya pa nakita ang babaeng ito. Pina-identify niya sa friend. Pero di siya kilala. After ng chat, akala ni Lina nag-overthink lang siya. Kaya di niya nahinabol ang babae. Nakatanggap siya ng call mula sa pulis. May nakita daw silang bangkay. Ipa-confirm kung mister nga niya ba. Sabi ni Lina di niya ito mister. Naawa ang pulis sa kanya. Nag-suggest ng isang direksyon. Noon may nawala ring lalaki. After half a year bumalik rin. That time, nakasama niya ang isang fox. Baka mister niya ganyan rin. Nagalit si Lina. Sinabi na kasal at in love sila for 5 years. Alam niya di scumbag ang mister. Galit siyang umuwi. Dahil sa sinabi ng pulis di siya makatulog. Naalala ulit sa misteryosong babae. Nung nakita mga photos nila ng mister. Palagi nandyan ang babae. At may galit na ekspresyon. Naghihinala na rival niya ito. Sa mga damit ng mister nakita. May diamond bracelet worth 40,000. Na-check siya sa bangko. Nag-withdraw ang mister daw ng pera last month. Naalala sabi ng mister walang pera sa card. Habang nagtataka siya, biglang may investigator sa pinto. Baka ang mister niya ay involved sa embezzlement of public funds. Naguluhan si Lina. Nag-cooperate siya sa investigation para makonfirm ang pagkawala ng mister ay related sa babae. Hinanap ang colleague ng mister para i-confirm. Na-identify agad na ang babae ay colleague rin. Parang ang close ng dalawa. Ang weird lang ay ang babae ay lumipat na sa ibang company. Hinanap ni Lina ang address ng company. Siya na mismo mag-check. Sa kritikal na oras, nag-confess si Gian sa kanya. Pero tinanggihan niya. Pero di siya discouraged. Alam niya hinahanap ni Lina ang mister. At handa siyang tulungan siya. Pumayag si Lina sa request niya. Second day, nasa baba sila ng kumpanya. Nung umuwi na ang babae, sinusundan nila siya. Pero bumili pala ito sa mall at drugstore. Midnight na nakauwi, parang walang new clues. Sabi ni Gian umuwi muna si Lina. Siya muna ang maghintay sa babae. Kumatok sa pinto at sinabi nasiraan siya ng kotse. Nais gumamit ng banyo. Akala natanggihan siya, pero pinapasok rin siya. Tumingin si Gian sa bawat sulok. Kung may clues ng lalaki dito. Sa banyo, may weird na box. Curious na binuksan ito, biglang may nakakatakot na lumabas. Nagpalagay si Lian ng sunscreen sa mister. Bumaba ang lalaki sa dagat. Pero biglang nawala ito. Nag-search siya sa dagat, pero walang bangkay ng lalaki dito. Alam niya buhay pa ang asawa niya. Ayaw niya tumulong ang pulis. Siya na mismo mag-investigate. May isang kakaibang bagay. Nag-attend ng party ang nobyo noon. Isang babae nakatingin sa kanya ng masama. Parang gustong mamatay. May kinalaman siguro ang babae sa pagkawala ng mister. Para maklaro ang lahat, plano niyang i-investigate ang babae. Handang tumulong sa kanya si Gian. Sinundan niya ang babae sa bahay. Kunwaring nasiraan siya ng kotse. Pumasok sa bahay mag-investigate. After mag-investigate, wala siyang nakitang bakas ng lalaki. Ang kakaiba ay, may mga lumang damit sa box. Para maiwasan ang pagdududa, pumalis kaagad si Gian. At i-discuss ito kay Lina mamaya. Nais niyang i-search ulit ang bahay ng babae. Para magpa-thank you, inimbitahan siya mag-barbecue. Under sa marahas na panliligaw. Nakakuha ng konting tiwala mula sa babae. Sabay silang nag-dinner, at makipaglaro ng shooting games. Di kailanman iisipin ni Gian. Sa basement ng bahay, may isang kapatid na kamukha ng babae.
Tumutulong sa ate mag-monitor ng lalaki. Matagal na napreso ang lalaki dito. Napakagulo di makita ang orihinal na anyo. Siya ba ang nawawalang asawa ni Lina? Nakahanap si Gian ng competition cup. Curious na kinuha ito at binasa. Sinigaw ang babaeng ito na parang baliw. Nagsorry agad si Gian. Naghinala rin ito sa kanya. Sinabi kay Lina ang tungkol sa tropeo. Narinig ni Lina mga sinabi niya. Flash of inspiration. Hinayla ang box na may laman ng gamit ng mister. May isang athlete, news ng car accident death 20 years ago. Isang pair of twins na survive. Ang athlete ay pareho sa sinabi ni Gian. Hinula ng dalawa, ang babae ba ay anak ng athlete? Para ma-verify, dalawang tao mag-disguise, mag-sneak in habang wala ang babae. Nung malapit na magtagumpay, biglang umuwi ang babae. Lumabas sila agad sa fence. Muntik na madiskubre, nag-discuss ang dalawa sa plano nila. Inutusan si Gian na i-date ang babae. Si Lina ang mag-search sa bahay. Nag-send ng imbitasyon si Gian. Pumayag ang babae. Nag-send rin ng photo. Dinala siya sa bar sa gabi. Nakapasok si Lina sa bahay. Akala niya ang kapatid ay ang ate. Di nagpanik ang kapatid. Sinabi na siya ang bunso at di ang ate. Nalaman na hinahanap ni Lina ang asawa. Inimbitahan siya umupo muna. I explain niya lahat. Sila ang mga anak ng namatay na athlete. Umalis sila kasama ang parents. May isang bata naglagay ng kite sa daan. Nablock ang view at nawalan sila ng kontrol. Namtay mga magulang nila. Sila na lang mag-ate natira. Akala ng ate ang bata ang pumatay sa parents nila. Nais makipag-revenge. At ang batang iyon ay ang mister ni Lina. Nalock siya sa basement ngayon. Nalaman na ang totoo. Pero nagulat si Lina. Sinubukang buksan ang pinto. Pero di siya nagtagumpay. Hindi alam ni Lina. Ngayon lang nagde-delay ng oras si ate. Pag binubuksan ang pinto ng basement, makatanggap ng alert ang phone ng ate. Napagtantong may mali, palihim siyang tumakbo pa uwi. Gusto pa ni Lina buksan ang pinto. Akauwi na ang masamang babae. Diretsyong tinatumba si Lina. Nung nagising siya, natagpuan niya. Ang asawa ay 2 buwan nang nawawala. Sinasabi sa asawa ang lahat. Naakit siya sa babae na iyon. Itinapon niya ang phone sa dagat. Tatakas na sana kasama siya. Ngunit sa daan, siya ay nalasing. Nakakulong dito. Di ito matanggap ni Lina. Pinaladkad sila ng babae sa bakuran. Binyantaan ng lalaki na patayin si Lina. Kung hindi ay mamamatay rin siya. Naguguluhan ang lalaki. Palihim na tumawag ng pulis ang kapatid. Sinusubukan din na pigilan ng ate. Binalaan siya ng ate gamit ang baril. Mahalagang sandali, dumating dito si Gian. Upang maprotektahan si Lina, binaril siya ng babae. Ito ay labis na ikinagalit ni Lina. Ang mister ang nagpa-delay sa kanila. Dahil mabait ang Diyos. Nag-loose footing ang babae. Nahulog sa isang malalim na cellar. Dumating ang mga pulis at iniligtas ang lahat. Naging yelo na ang masamang ate. At ang mister ni Lina. Nilustay ang pera ng kumpanya dahil sa alahas. Na-sentence to prison service. Ayaw na ni Lina makasama siya. Nagdesisyon pakasalan si Gian. At may anak sila. May bagong buhay na sila.